Hello everyone, good evening at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Day is December 2. Merry Christmas mga Tavergods, okay? Merry Christmas po sa mga kaibigan po natin dyan, mga Filipinos na nandito sa Pilipinas. At syempre sa mga kaibigan nating mga OFW. Okay? Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang ating pong featured business partner for today ay si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang gift curating business. Okay, small business po siya. Ang ginagawa po nila ay nag-curate ng ganitong mga regalo. So, saktong-sakto po ngayong Pasko, timing na timing. Pwede po kayo umorder dito ng gift boxes. Pwede nyo pong i-customize kung anong gusto nyong palaman nitong boxes. Ito, may honey, may tsaa, may sabon, may diffuser nung tsaa, tsaka may chocolate. Sarap naman, no? May chocolate. Nainggit naman ako. So mga Tavergods, paki-support po ang business ni Wonderfully Made. Para mako-order po kayo, email nyo lang po siya sa makeyourwifebusy@gmail.com or i-follow nyo po siya sa kanyang social media page sa Instagram at sa Facebook na @wonderfullymade.ph. Yung dot daw po nito ay hindi yung period, yung actual na .ph. Okay, yung word na dot pala ang gagamitin nyo. So mga Tavergods, pakisuportahan po ang ating small businesses sa ating, lalo na ngayon, panahon pandemya. No? So yan po ang mas magandang gawin sa ating mga kababayan ngayon. So punta na po tayo sa first topic natin. No? Importante po ito mga Tavergods dahil involved po dito ang ating telecoms. Kahapon may nakikita ko mga nagrereklamo sa ating live chat room. Nagrereklamo tungkol sa Globe, tungkol sa Smart, tungkol sa Converge. Diyos ko, ang pangit pa rin daw ng serbisyo. December na, naalala nyo ba mga Tavergods? Naalala nyo ba ang sinabi ni PRRD? Okay, papakita ko sa inyo ang sinabi ni President Duterte noong July. Ito ang sinabi niya noong July. Okay, kailan ba to? July 28 to July 28. Nung kanyang SONA. Okay, kanya pong SONA. The Philippines' leading telecom companies have found themselves on the defensive once again after President Rodrigo Duterte threatened to close them and seize their assets if they do not improve their services. Okay? Baka nakakalimutan lang naman natin. O baka prenteng-prente ngayon ang ating mga telecoms. Okay? Baka sa sobrang prente nyo, nakakalimutan nyo yung SONA noong July. Okay, so ang sabi ng Nikkei Asia, Duterte zeroed in on the telecom duopoly of PLDT and Globe Telecom as he railed against the country's business elites, which he often brands oligarchs during his annual congressional address on Monday. Okay, saan na ba yung sinabi dito ni PRRD? Sabi, in his address, Duterte told the two telecom companies that they had better improve or I might just as well close all of you. May deadline to Yung sinabi niyang mag-improve kayong lahat, kung hindi, papasara ko kayo. May deadline to. Kailan ang deadline niyan? December. Ayan, no? Kindly improve the services before December. Diyos ko, before December daw. December 2 na. Merry Christmas sa ating lahat. I want to call Jesus Christ in Bethlehem. Better have that line cleared. Ang sarcastic dito ni PRRD. I love it. Pero yun na nga mga Tavergods. December na. December 2 na. Ang aking internet ay sablay pa rin. Ayan. Tapos mga Tavergods, no, pinaalalahanan niya ulit ang mga ating mga telecom providers nung September 29. Okay, sabi ng CNN Philippines, President Rodrigo Duterte appealed anew to telecommunication companies to improve the services as the class opening in public schools approaches. Itong sabi niya ni President Rodrigo R. Duterte, can you do a better job? Ang prangka, di ba? I love it. Ano mo, tuwan-tuwa talaga sa presidente natin na to, mga Tavergods. Kasi siya rektahan Pag tinira niya, titirahin niya talaga. Walang kuskus balungos dyan. Okay? Can you do a better job? Sabi niya sa Globe tsaka sa Smart.
Is there life after this kind of service that you're delivering to the public? Okay, may buhay pa ba dito sa ganitong kapangit na serbisyo na ibinibigay nyo sa publiko? Alam niyo mga Tabergas, no, ilang beses ko na rin po nakwento at ilang beses na rin po ako nagpakita ng ebidensya sa inyo kung gaano kapangit ang internet service sa Pilipinas. Okay? Mga Tabergas, so nagpunta po ako ng Malaysia. Sa Malaysia po, tagal na to, mga 2014, 2015. Punta po ako ng Malaysia para sa kliyente namin. Bumili lang ako ng prepaid SIM card. Prepaid SIM card lang po yun, ha. Ang speed po niya 5 gig. 5 gigabytes na agad. SIM card pa lang yun. At yung laman niya, yung data allocation niya, nasa 5 gig din. So, malaki. Nung panahon na yon sa Pilipinas, ang pinakamalaking allocation mo na sa data nun, mga nasa 1 gig, 2 gig. Malaki na yung 2 gig for 30 days. Doon sa Malaysia, nung mga panahon na yon, yung 5 gig, parang 15 days yata yon if I'm not mistaken. 5 gig naman. Di ba? Ang bilis nung ano na yon, Diyos ko. Tuwa ako sa data ng Malaysia nung mga panahon na yon. So, the eternal complaint, sabi ni PRRD, ever since telco came into being, it has been the agony of the Filipino people. Why until now? September na po to mga Tabergads. Ano sinasabi to ni PRRD? Our telco services are very poor. Kasi kung kaya ko lang na mag-isa magsalita lang, nandyan na kaagad. Matagal na itong natapos itong problema ng Pilipinas. Kung siya lang daw ang magsasalita. So mga Tabergads, no, pinaalalahanan po silang muli noong September 29. Okay, lumipas ang November, lumipas ang September, October, November. Nasaan na ba tayo ngayon? Eto na, December 2. Kanina lang. Ulat ng telco company sa kalagayan ng serbisyo nito, pinasusumite ng palasyo. Eto na. Eto na ang hinahanap nyo, mga telcos kayo. Mag-report na raw kayo sa Malacanang. Mag-report na raw kayo sa Malacanang. Sabi ni Spokes Harry Roque. Mag-report na raw ang PLDT, Smart at Globe sa Malacanang. Kamusta na raw ang kanilang serbisyo? Itong sabi ng DWIZ, pinasusumite na ng report ng Malacanang ang mga telecommunication companies hinggil sa estado ng kanilang serbisyong ibinibigay sa publiko. Patay kayo. Patay kayo. Patay kayo ngayon, PLDT at Globe at Smart. Well, technically, PLDT at Smart isang kumpanya lang yan. So, PLDT, Smart, Globe. Okay? Patay kayo. Patay kayo. Naniningil na si PRRD. Pinatatawag na ni Harry the Caller, sabi ni Shirley Bien. Pinatatawag na ni Harry the Caller. Diyos ka. Ito ang ipinaalala ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Globe at Smart. Kaugnay ng bantang pagpapasara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ito, sakaling mabigo ang dalawang kumpanya na ayusin ang kanilang serbisyo pagsapit ng Disyembre. Okay? Kamusta ba ang internet niya dyan? Kasi ako, kamusta kasi ako? Ganun pa rin, wala nagbago eh. Hindi nga ako makapag-adjust ng schedule ng live natin kasi nakaklog daw yung cell site dito sa lugar namin. Diyos ko. Ayon kay Roque, dapat naman suklian ng dalawang kumpanya ang palugit na ibinigay sa kanila ng pamahalaan para ayusin ang serbisyong ibinibigay nila sa publiko. Ibinunyag pa ni Roque na pinagbigyan din ng Pangulong Duterte ang hirit ng mga ito na mabilis na pag-aproba para sa mga telco towers. Totoo yan, no? Pinagsabihan niya yung mga LGU na wag masyadong maging mahigpit sa pag-aproba ng mga papeles para sa mga cell site. Do yan. Na makakatulong para ayusin ng mga ito ang kanilang serbisyo. Matatanda ang Hulyo nang magbanta
si Pangulong Duterte sa Globe at Smart na ipasasara niya ang mga ito dahil sa hindi makatarungan at mahal na serbisyo ibinibigay nito sa mga Pilipino. Totoo po yan. Si Unnamed Legion still lagging a bit, coach. Nakakaawa naman tayo. Si BJ Khan, sabi niya, patay sindi 256 kbps. Diyos ko, baba. Sa bagay, kung titignan nyo po yung fine print, no, yung commitment po ng PLDT at Smart sa kanilang subscribers, ang kanilang guaranteed speed, guaranteed po, ibig sabihin, isinisiguro nila na gantong kabilis ang makukuha yung internet speed ay 256 kbps lang. May video po tayo dyan, mga Tabercats. Panoorin nyo po yun. Bumili na ako ng Gomo SIM na pag-aari ng Globe. Ay, bagal pa rin, sabi ni Eric Danog. Ay, nako. Ewan ko ba? Hindi yata natatakot tong mga to eh. Pero mga Tabercats, syempre ang press release ng dalawang grupo at ng ating mga dilawang propagandista. Meron dong biggest winners and losers pagdating dito sa telecoms na to. Etong binanggit nila, November 27 po ito, mga Tabercats. Ito pong website na to na Verdict, na isang technology magazine sa UK. Naka-base po to sa UK. Hindi ko alam kung bakit meron silang article dito sa Pilipinas na tungkol sa Pilipinas. Pero nandyan. Okay, so November 27 po ito. Sino daw ang pinakapanalo pagdating sa telecoms war na to? Si Dennis Uy daw ng Dito Telecommunity. Okay? A reincarnation of Mindanao Islamic Telephone Company or Mislatel, with the backing of China Telecom, was awarded a license to become the third major telco. One of the major stakeholders in Dito is Udena Corporation and Chelsea Logistics, whose founder, Dennis Uy, is a close associate and campaign donor to Duterte. So mga Tabercats, no, ito yung gusto nilang palabasin ngayon. Gusto nilang palabasin na nakakuha ng pabor itong si Dennis Uy dahil siya daw ay naging campaign donor ni President Rodrigo R. Duterte. Parang ano yan, ang tinatawag niya dyan quid pro quo. Sa ibang salita, you scratch my back, I'll scratch yours. Parang ganun ang usapan. Ito ngayon na sinasabi ng mga dilaw nang nainabang daw dito sa pagbabanta ng ito ay si Dennis Uy. Napalaking question mark si Jeffrey Codillo, campaign donor? Question mark. Siyempre, alam nila, ganyan ang propaganda. Mga Tabercats, UK to UK website to Hindi Pinas to. At sino daw ang talo? ABS-CBN and Lopez family, syempre, biktima sila. Biktima sila ng karahasan ni President Rodrigo R. Duterte. At ang PLDT at Globe and backers, kung sino man yung mga backers nila. Biktima daw sila. Pero mga Tabercats, kung susuriin nating maigi, kung itong mga nag-research dito magbabasa-basa pa ng bahagya, hindi dapat alamin din nila na ang dito ay meron 26 billion pesos na bond. Duterte government requires third telco to outperform Globe and Smart or lose 26 billion peso bond. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin yan, mga Tabercats, no? Bago po nakapag-umpisa ng negosyo itong si Dito Telecommunity, naglagak muna sila. Hindi po ito bayad, Naglagak po sila sa gobyerno ng 26 billion. 26 billion po. Hindi million, 26 billion. Napakalaking halaga po niyan. Thank you very much po. Nag 1,000 viewers agad tayo. Thank you very much sa mga nanonood po ngayon. So, 26 billion po yan. Ano pong usapan? Kapag hindi nyo nagawa ang requirement na gustong ipagawa ng ating gobyerno, wala na.
wala na kayong bond. Okay? Sisingilin na namin. Amin na yan. Amin na yan, 26 billion, di na babalik sa inyo yan. Yun ang usapan dyan. Okay? Anong sabi ni Roberto Tiglao? Ako nandito na si Sherwin, ha? Sherwin! Pabati naman kala Sir Roberto, tsaka kay Sir Jomar Canlas. Ayan. Yung kaibigan natin si Sherwin, nag-work siya sa Manila Times. Ayan. Ito yung sabi ni Roberto Tiglao, no? That statement is not mine, nor from anonymous sources. It's straight from the horse's mouth, so to speak, from former Information and Communications Acting Secretary Eliseo Rio Jr., who shepherded the entry into the telecoms monopoly of a third telecommunications company. Okay? Nasa Facebook page po niya yan, yung buong impormasyon niya. Napakahaba lang po niya, napakahaba lang basahin. Okay? Pero, yung pong 26 billion pesos na ban po na yan, lehitimo po yan. Legit po yan, legit. So, ayan. Ito po yung kanilang rollout. Ang gusto raw pong gawin nandito, mag-umpisa ng 1,300 base stations, mag-umpisa na ng network, fully operational. Dapat nga, nag-ooperate na sila ngayon by July 2020. Kaso hindi pa sila nagbukas. Yan daw ang gusto nilang gawin. Dito launch is scheduled for March 2021. So, expect po natin to next year, no? March 2021. Nako, dito. Aabangan kayo ng napakaraming tao. Bakit ganyan? Wait lang. Tanggalin natin yan. Asan na yung X nito? May X to dapat. Ay! Anyway. Ayun. So, yan daw ang rollout. Ano ba yung hinihingi sa kanila ng gobyerno? Tingnan natin. Nandito sa pinakailalim kanina nabasa ko. Okay. Ito. Ito yung commitment ng dito. Wala, saan na yun? Wala, nawala. Wait lang. Pasensya na. Third telco. Commitment. Ito yung commitment. Okay? Dapat, when the administration of President Duterte took over in 2016, our internet speed was just around 10 Mbps. Now, it's around 22 Mbps. And the third telco has not operated yet. Ang commitment daw nandito ay 27 Mbps speeds when it starts commercial operation in March 2021, or else it will lose its performance bond of 25.7 billion. Yan. Sa March po, mga Tabergads, pagbukasin dito, dapat meron silang 27 Mbps. Agad-agad. Okay, agad-agad yan. Tapos, after 5 years, 55 Mbps na siya. After 5 years. So, 2021, so 2026, dapat 55 Mbps na siya. Well, medyo mabagal pa rin compared sa ibang kasama natin sa ASEAN, like sa Asia rather, like Singapore, Korea, medyo mabagal pa rin. Unlike Globe and Smart that have been operating for more than 20 years now without any commitment, we forced the new player to commit a level of service that would make our telecommunication services at par with our more progressive neighbors. Globe and Smart will have to try to achieve this, for if they do not, they will lose competition to the new player. So, mga Tabergads, no? Hindi po, ito po kasi ito yung naging diferensya, no? Nung sa dinami-dami ng dumating na presidente. Si PRRD lang yung tumutok talaga sa telecoms. Dito sa mga issues talaga ng taong bayan, yung traffic, yung skyway, ngayon itong telecoms, tapos corruption, drug, pagkalat ng drugs, etc. So ito naman yung paraan ni PRRD para sa telecoms. Ngayon, ganito po kasi yan. Ang ginawa po dito ni PRRD, binuksan niya yung merkado.
Kasi nga po mga Tower Gods, kapag po merong kompetisyon ng mga negosyo, tayo po ang panalo. Kasi pababaan sila ng presyo, pagandahan ng serbisyo. Ganun po yan. So, open up the market, buksan mo yung merkado, papasukin mo yung mga yung mga players, at kapag maraming players, mas maraming nagbibigay ng serbisyo, mas magmumura yung produkto. Ganun po talaga yan, mga Tower Gods. Economics po yan. Bakit po nagkaroon ng problema dito dati? Dati po magkakaroon dapat ng third player nung panahon pa lang ni Panot eh. Telstra. Naalala niyo ba yun? Si Telstra. Kaso hindi natuloy. Hindi yun natuloy kasi napolitika yun eh. Napolitika yun si Telstra. So hindi natuloy. Eh ngayon tinuloy na ni PRRD. So good luck. Good luck sa inyo, no? Globe at Smart. At hindi lang yan, hindi lang yan yung magiging problema nitong Globe and Smart. Mga Tower Gods, kanina lang din, nagulat ako, paggising ko, si RJ Jacinto, advisor for telcos. Nabigla ako dito. Nabigla ako dito, mga Tower Gods. Nagulat ako eh. Kasi alam ko, USEC siya eh. USEC siya ng DICT. Tama ba? If I'm not mistaken, USEC siya ng DICT. Ngayon, in-appoint siya, direkta na siya kay PRRT, advisor on for telecommunications. Basahin natin yung balita. Kanina lang din to, mga Tower Gods. Sekretary ang kanyang ranggo. Sekretary ang kanyang ranggo. Pero ang hindi ko po sigurado dito, mga Tower Gods, secretary ba siya under ng DICT? Kasi kung ganun po, kung under siya ng DICT, papaltan ba niya si Honasan? Okay? Hindi natin sigurado yun. Hindi natin sigurado kung papaltan ba niya si Honasan o siya, independent siya of DICT o nakabukod siya sa DICT. Diba? So, hindi natin alam kung anong sistema na ito. Pero mga Tower Gods, hindi rin natin pwedeng pulaan yung experience ito ni RJ Jacinto. Kasi kahit na kilala natin siya dahil sa mga gitara, alam naman natin, di ba? Nabibenta siya ng mga gitara. Siya po ay may experience sa broadcasting dahil pag-aari niya yung mga iba-ibang RJ channels, 'di ba? Marami siyang channels eh. Sino ba 'to? Yung Channel 9 kanya yun eh. Kanya yung Channel 9 eh. Tapos may mga iba pa siyang mga UHF channels. Kanya rin yun, si Ramon Jacinto. At also siya rin ang chairman of the board ng Philippine Overseas Telecommunications Corporation, which is the holding company of PhilComSat. PhilComSat. Ayun. DZRJ kanya rin. Yes, RJTV kanya rin. Jacinto Steel, oo. Family business nila yung Jacinto Steel. Yun yung pinambili nila ng DZRJ at RJTV. Ayan. So, kanila ang PhilComSat. So, may experience na siya sa telecoms. So, hindi natin pwedeng sabihin na, okay. Anong alam niya? So, may experience siya sa telecoms. PhilComSat is a development stage company seeking to venture into telecommunications and the development of low-cost housing. The company was incorporated in 1956. So mukhang si RJ ang magbabantay sa Globe, sa Smart at sa dito. Sabi ni Jeffrey Codillo, si Honasan lang ang malakas na daw ang 2 Mbps. Oh my God, I hate lags. Diyos ko naman kasi, Honasan. Ano ba naman kasi kumatok sa isip mo? Grabe naman sinabi. Mabilis na rin yung 2 Mbps talaga. Diyos ko. May 5G pa napapasok, so dapat mas mabilis pa yan.
Anyway, mga Tumbercats, that's good news. No? Magandang balita po sa atin yan. Ambangan po natin ang mga susunod na kabanata. Kung magre-report ba talaga itong DICT. DICT. Magre-report ba itong Globe at Smart sa presidente sa Malacanang, di ba? Pero let's see, no? Exciting to. Exciting to, ha. Hindi ko mukhang kailangan bantayan natin tong nangyayari na to sa ating telecoms dahil mukhang masasambal sila ng kaliwaan ni PRRD. So tingnan natin kung ano mangyayari. So mga Tumbercats, maraming pong salamat sa panonood po tonight. Okay, pasensya na po, umabot tayo ng alauna halos mga Tumbercats. Pasensya na po. Napakaganda po kasi ng topic natin today na naparami tayo ng kwento. Pero mga Tumbercats, bukas po ulit 11 o'clock PM sa mga kaibigan po nating OFWs. God bless you. God bless your work today. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, pahinga na po tayo mga Tumbercats, okay? Pahinga na po tayo para po bukas healthy tayo, okay? Huwag niyo po kakalimutan mga Tumbercats, mag-like, mag-share at i-subscribe po ang aking channel. At yung replay ko po mga Tumbercats, paki-share po sa inyo po mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho at mga iba pa niyong kakilala sa social media. Okay? So mga Tumbercats, kita-kita tayo bukas 11 PM. #YellowFree2022. #MySintidoComon. Good night everyone. I'll see you tomorrow. Bye!